Magandang umaga po. Una sa ating Panginoong Diyos, pangalawa sa bawat isa po na manunood sa bawat isang sangay ng JOSCMI. Muli po ay nais ko pong mag-share sa inyo at maghatid ng salita ng Lord na manggagaling po sa Ephesians 6, 10 to 20. Kung meron po kayong Bible, makisama po kayo sa akin sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Mga sandatang kaloob ng Diyos. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pangdigma na mula sa Diyos, sa gayon makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palason ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayoy nakabilanggo. Kaya ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, you are sovereign, you are almighty and great, at patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na patuloy nyo ibinibigay sa amin. Lord, I pray and we pray na samahan nyo po kami sa oras ng morning watch na ito na mag-aaral sa pag-aaral ng iyong salita. Lord, maging open yung heart namin, yung mind namin sa mga bagay ng langit, O God, sa mga bagay na patungkol sa iyo, O God, sa mga bagay ng pagiging isang Kristiyano. Lord, ilagay niyo po sa aking mga labi ang mga nais niyo pong salita na maipahayag ko at ma-share sa umagang ito. Muli, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang gumabay sa akin sa pagsasalita ko pong ito. Lord, salamat po at nawa po, gayon din po, Lord, ang dalangin ko at ang dalangin ko rin po na nawa po, Panginoon, ay biyayaan nyo din po yung bawat isa na manunood at makikinig ng salitang ito na mag-grasp po, makaptured po kung ano yung mensahe na nais nyo sa patnugot at patnubay ng banal na Espiritu. Lord, muli, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang nais ko pong i-share sa inyo ay yung patungkol sa yung the armor of God. Sa Tagalog po, ano po yun? Yung armor ng Lord. Sabi po, mga sandatang kaloob ng Diyos. What are the instruction? Doon po sa binasa ko, ano daw po yung mga instruction dito? Doon po sa Ephesians 6, 10 to 20. Pero ang nais ko pong ibahagi sa inyo, yun nga po, mga sandatang kaloob ng Diyos. Una, sabi po dito, magpakatibay mula sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihan. Magpakatibay daw po tayo. Yung buhay natin dito sa mundo, wala pong safe place
kundi yung nasa kamay tayo ng Panginoon. Pero binibilinan po tayo or may instruction sa atin ng Ephesians 6 na magpakatibay tayo mula sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihan. Pangalawa daw po, anong instruction po dito dun na matatagpuan natin dun sa Ephesians 6:10-20? Isuot ang buong kasuotang pangdigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ang mga pakana ng dyablo. Yan. Number 3 po, for the second time, binanggit po ni Apostle Paul na gamitin, sa verse 13 po yon, gamitin o isuot ang kasuotang pangdigma para makatagal daw po tayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang kaaway, ang masama, at upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin tayong nakatayo. Alam niyo po yung buhay Kristiyano, hindi po yan biro. Sabi nga po nung narinig kong preacher, hindi daw po yan madali, kundi imposible po sa isang Kristiyano na malagpasan ang mga bagay na ito, yung battle ng buhay, kung wala ang banal na espiritu, kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Yan, sa pagpapatuloy po. Pang-apat po, ang na-instruction doon sa Ephesians 6:10-20, maging handa tayo. Kasi nga po, every day is a battle. Pero may pangako naman din po ang Panginoon na He will go ahead of us. Kumbaga, alam na niya yung battle na kakaharapin natin, kaya nasa una na siya. And sabi pa rin po, we are more than conqueror. Kapag ka daw po ang isang Kristiyano is more than conqueror, talagang mapapaglabanan natin yan. Malalagpasan natin ang bawat digma ng buhay kasi nasa atin nga ang Panginoon. Nasa atin ang Diyos na over and above and on top pa rin siya sa buhay natin na lalaban para sa atin. Pero meron pong instruction doon sa Ephesians 6:10-20 na maging handa po tayo. Sa paanong paraan tayo magiging handa? Ito po. Ano daw po yung gagawin natin para maging handa tayo? Ibigkis sa baywang ang sinturong ng katotohanan. Ibig sabihin, i-belt po natin yung katotohanan. Ano ba ang totoo? I am a child of God, and I have been crucified with Christ. I no longer live as I myself. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loves me and give Himself to me. Yun po. Ano ba yung katotohanan? Na tayo ay anak na ng Diyos. Isinturon daw po natin yung katotohanan iyon. Ano yun po? Panglimang instruction, pangalawa dito sa panlimang instruction, isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Kumbaga, ang maging breastplate natin, yung katwiran, yung righteousness. Ano ba? We are made right to God because of Jesus Christ. Yun daw po yung parang ipangsangga natin. Una po, kanina, yun yung ang katotohanan, ang gawin nating sinturon. Pangalawa po, ang ating breastplate o yung baluti. Ilagay daw po natin yan sa dibdib natin, yung baluti ng katwiran. Yan. Letter C po, sa panglimang instruction po. Isuot ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Kumbaga, isuot natin yung sapatos ng yung paghahayag ng balita, magandang balita ng Panginoon. Di po ba meron din tayong na sinabi dun sa Bible na kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Kaya yun daw po yung isuot natin yung sapatos ng pagiging handa. Yung bang lagi tayong maging handa. Lagi tayong maging handa sa pakikidigma, sa pakikilaban dito sa temporal life natin dito sa
sa mundo. At hindi naman po tayo pababayaan ng Panginoon. Assured po tayo doon because it is written, sabi nga ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Pang-apat po, doon sa panglimang instruction, laging gawing panangga ang pananampalataya. Pananampalataya na siyang papatay sa nagliliyab na palaso ng dyablo. Oftentimes po, hindi lamang po ako at ang nakakaranas ng ganito na minsan nagda-doubt tayo. Minsan yung nanghihina tayo ng loob. Pero ano po ang sabi sa buhay na ito? Pero ano po ang sabi ng Panginoon dito sa panglimang instruction under dito po sa pang-apat sa panglimang instruction na ang maging panangga daw po natin yung faith na meron tayo. Ano ba yung faith natin? That we are saved, that we are with the guidance and with the sovereignty of our Lord dun sa buhay natin. Ngayon, yung pong panglima sa ikalimang instruction po, isuot ninyo natin ang helmet ng kaligtasan. Kumbaga, ano ba yung katatayuan natin ngayon? Yun daw po yung isuot natin kapag meron tayong dinadanas na pagsubok, merong mga battles na nararanasan tayo sa ating buhay. Ang isuot daw po natin yung, kumbaga, isumblero natin, i-helmet natin yung kaligtasan na meron tayo. Ano ba yun? Yung pagtanggap natin sa Panginoon bilang personal Lord and our Savior. Yun po yung parang yung magpo-protect sa atin sa mga battle na kinakaharap natin dito sa mundo. Hindi naman po madaling mabuhay dito sa mundo dahil lagi pong merong pagsubok, laging merong mga tests and trials, pero ang sabi dun ang bili ng Panginoon at ang instruction niya dun sa Ephesians 6:10-20 na isuot natin ang helmet ng kaligtasan. And lastly po na kailangang isuot natin yung gamitin ang tabak ng Espiritu. Ano po yung tabak ng Espiritu? Yung po yung salita ng Diyos. Alam niyo po, kapag well-versed ka dun sa Word of God, kapag soak in ka dun sa salita ng Diyos, alam niyo po, pag dumadating yung mga pagsubok, may pang-bluff po tayo doon sa palasong tinitira sa atin ng Panginoon, ng kaaway. Katulad po nung yung mga experiences, merong hindi naman po ako lang yung nakaka-experience, yung bang merong mga pagkakataon na minsan sinusubok ka at tinitira ka, yung pang nasa loob ng pamilya o kaya yung mga kasama mo, ganun. Pero sabi nga po, anong sabi ng yung bang merong kang tendency na gawan ko din nga ng ng masama kasi ganito ginagawa sa akin. Pero hindi po, ang sabi po ng salita ng Lord, overcome evil with good things. When somebody hit you or when somebody doing bad things to you, ano daw po ang iganti natin? Good things, hindi bad things. Hindi yung bad things na ginagawa ng kapwa natin sa atin ay susuklian mo din ng bad things. Hindi daw po ganun. Kasi ang sinasabi ng salita ng Lord is to overcome evil with good things. Kaya kapag we are encountering those difficult person or those circumstances na talagang matetempt ka na yun ba yung gumanti, always gamitin natin yung tabak ng Espiritu at iyon po yung salita ng Diyos. Yan. Pang-anim po na instruction doon sa Ephesians 6:10-20. Manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, instruction po doon sa sa pang-anim na instruction sa paggamit ng armor of God, sa pagiging yun nga po yung paggamit ng armors of God. Manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon at
sa patnubay ng banal na espiritu. Hindi po yung just to have a prayer or ano po, yung makapanalangin lang, kundi yung panalangin may lalim, panalangin seryoso at sincere, panalangin sasagutin talaga ng Panginoon yan dahil nandoon yung puso mo sa pananalangin. Yan. Pangpito po. At last na instruction po dun sa Ephesians 6:10-20. Lagi tayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ayan po. Laging maging handa. Kumbaga, 2 beses pong inulit ni Apostle Paul ito doon sa Ephesians na lagi tayong maging handa. Kasi nga po, sabi din nga po doon sa gusto ko rin pong basahin sa inyo bago po malapit na po ako matapos. Gusto ko rin pong basahin sa inyo yung pong sinabi sa bakit tayo dapat maging handa. Sabi dito sa 1 Peter 5:8-9. Sabi niya, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. Kumbaga hindi tayo ligtas, hindi tayo may spare doon sa pagsubok at sa yung paggala ni Satan. Laging may tendency na madaanan tayo. Pero kung ikaw ay handa, kung suot natin yung sinturon ng katotohanan, yung baluti ng katwiran, sapatos sa pagiging handa, at yung